Ayan, hello po mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat, Gents, and welcome back po sa ating YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para lagi po kayo updated sa ating mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ang Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang mga kasama sa Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas tumutulong sa mga kababayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So itong mga kalingap, meron pong bagong mainit-init na naman po na pinag-uusapan mga kalingap ang taong bayan mga kalingap. Ito po ay kaugnay sa dating Kalingap Angel, isang controversial na Kalingap Angel, na di umano mga kalingap ay gumawa na ng kanyang sariling YouTube channel. So yan po ang ating pag-uusapan mga kalingap at hingin po natin ang opinyon ng masa, ng mga viewers at ng lahat ng manonood. Ano po ang inyong opinyon pagdating po sa usaping ito mga kalingap? Tama ba o dapat ba na gumawa si Kalingap Angel ng sarili niyang YouTube channel sa kasagsagan ng init mga kalingap ng issue mga kalingap? O dapat ay nagpalipas muna siya ng mga ilang buwan o ilang linggo, o kumbaga nagpinalamig na muna yung sitwasyon at inayaan mo nang kumalma bago gumawa ng kanyang sariling YouTube channel. So yan po ang ating pag-uusapan mga kalingap, and don't forget to comment down below mga kalingap kung ano po inyong masasabi tungkol po dito. Kasi nitong mga nakaraan, ang daming nangyari, ang daming lumabas na controversy, issue, at hanggang nakarating nga po ito sa national TV mga kalingap, at talagang pinag-usapan hindi lamang ng Kalingap community kundi pati na rin po ang ibang community at mga kilalang broadcaster. Talagang pinag-usapan po ito mga kalingap, yung nangyari po mga kalingap na idinulog ng dating Kalingap Angel at ng kanyang pamilya sa Raptul po in action. At dito nga mga kalingap ay nagkaroon din ng pagkakataon na ipaliwanag ni Kuya Val yung kanyang sarili sa harap ng taong bayan. At base nga po mga kalingap, sa aking obserbasyon doon po sa mga komento at reaksyon dito ng taong bayan, ay makikita po natin na may side po na doon nakapanig sa kabila, may side din naman po nakapanig kila Kuya Val. So medyo mahaba-habang usapan po ito, at sabi nga ay hangga't hindi nagagawan ito ng report o ng document na talagang tigil na po itong issue na to, ay hindi po ito basta-basta mahihinto mga kalingap. Kaya kailangan nating antabayanan din yung magiging paghaharap ng dalawang panig sa barangay na papagitnaan po iyan ng Raptul po in action. So abangan po natin yan mga kalingap. So ito na nga mga kalingap, pag-usapan natin dahil kahapon kahapon nga mga kalingap ay ayun nga, official mga kalingap na naglabas daw ng post or my day ang dating Kalingap Angel na siya po ay meron ng kanyang sariling YouTube channel. So ito mga kalingap, kung matatandaan po natin mga kalingap, di ko alam kung official na i-comment nyo nga mga kalingap sa baba kung talagang official na, talagang hindi na siya Kalingap Angel. Kasi sa pagkakatanda ko, parang wala pa atang formal na pagpapaalam sa side ni Kalingap Rob na parang formal na siyang aalis at talagang aalis na at hihiwalay na sa Team Kalingap sa pagiging beneficiary at Kalingap Angel. Parang wala pang formal na pagpapaalam sa pagkakatanda ko. Pero pwede nyo ko i-correct nyo ako mga kalingap kung meron na hindi ko napanood o hindi ko nabalitaan, i-correct nyo po ako. Pero sa pagkakatanda ko o sa obserbasyon ko, parang wala pa pong formal na pagpapaalam kay Kalingap Rob na siya po ay official ng aalis bilang beneficiary at Kalingap Angel ni Kalingap Rob. So dito po sa ginawang paggawa ng YouTube channel, ang good side naman po nito mga kalingap, ang good side po nito. So tingnan natin ang dalawang aspeto. Good side at anong pwedeng maging bad side nitong paggawa niya ng kanyang YouTube channel. Ang good side po, syempre, yung mga taga-suporta niya, mga kalingap ay meron ng tututukang YouTube channel. Doon siya aabangan, doon magiging updated sa kanya. At hindi na siya hindi na basta-basta mag-aabang na lang dun sa ibang mga nakapaligid sa kanya. So meron siyang sariling ganyang official channel na dun niya i-update yung mga nangyayari sa kanya, sa buhay niya, sa mga taga-suporta at sumusubaybay sa kanya.
At syempre magkakaroon na rin siya ng extra income kapag ito ay na-monetize, ito ay kumikita na po. So meron na siyang extra income na magagamit po niya sa pag-aaral, magagamit niya sa pantulong sa pamilya, sa mga pangangailangan niya sa araw-araw. So yun po yung good side po mga kalingap. Ang nakikita naman natin bad side dito mga kalingap, unang-una, kung siya ay official pang Kalingap Angel at beneficiary ni Kalingap Rab, medyo na-bypass niya dito si Kalingap Rab. Medyo na-bypass niya kasi hindi siya ata formal na nagpaalam na gagawa na siya ng YouTube channel. Kaya nga maraming nagulat. Pero kung siya ay may formal na pagpapaalam kay Kalingap Rab na aalis na bilang beneficiary at Kalingap Angel, so wala pong problema. Kung gumawa siya ng sariling channel, karapatan naman po niya. So wala pong problema dun mga kalingap. Pero kung hindi pa official yung kanyang pag-alis at gumawa na siya ng YouTube channel, medyo na-bypass po niya, o na-bypass po talaga niya dito si Kalingap Rab. So ito yung posibleng maging komento ng ibang mga taga-suporta ng Kalingap na bakit hindi formal na nagpaalam kay Kalingap Rab na gagawa na ng YouTube channel. So pangalawa po mga Kalingap, kung gusto talaga nila ng katahimikan muna, kasi ang daming pinagdaanan ng pamilya, ang daming niyang pinagdaanan na stress, na depress, or kung ano pa mang mga Kalingap na syempre sunod-sunod yung naging problema, pinag-usapan sila ng taong bayan. I don't think na it's a perfect time mga Kalingap na gumawa ng YouTube channel kasi mainit pa po yung issue, mainit pa po yung nangyari mga Kalingap, and for sure hindi lahat ng mga magko-comment dyan sa mga post niya sa kanyang YouTube channel, hindi lahat ng magko-comment dyan ay magugustuhan agad, magugustuhan nila yung comment. So meron dyan may mga hindi maganda, or meron baka apektado pa nung nangyari. So imbes na matahimik yung buhay na, ay baka lalo siyang mamroblema kapag nabasa yung mga comments, o kaya kapag may mga video siya tapos may mga reaction din ang mga ibang mga taga-suporta, manonood. So dati nga in-advise nga natin dati na kung gusto talaga nila ng katahimikan, i-off muna yung buong pamilya. Off yung buong pamilya, wag munang mag social media. As much as possible, kung pwede, wag nang magpa-video sa kahit sinong vlogger. Kapitbahay man yan, kamag-anak man yan, malapit man sa buhay, malapit sa pamilya, kaibigan, kahit sinong vlogger. As much as possible, para lumamig yung issue, para kumalma ang lahat, or matahimik din muna sila, kahit paano matahimik na sila. Wag na muna mag-entertain ng kahit anong vlog, or wag muna mag-interact sa social media. Wag muna mag-post or parinig or kung ano mang mga rant, wag na muna. Kasi diyan nagsisimula ang mga issue mga Kalingap. Pero dito sa ginawa na pagbubuo ng sariling YouTube channel, medyo contradiction sa mangyayari na gusto ng katahimikan pero gumawa ng YouTube channel. So medyo contradict siya, at sigurado isa yan sa mga mapapansin ng mga taga-suporta na bakit gusto ng katahimikan tapos gumawa ng YouTube channel. So ayun po, yun mga Kalingap. And advice lang, a piece of advice sa kanila, na wag silang basta-basta magtiwala sa mga anti-Kalingap, kasi subok na yung anti-Kalingap na andyan lang ang mga anti-Kalingap kapag napapakinabangan pa yung beneficiary. Pero pag wala nang mapakinabangan yung mga anti-Kalingap, nawawala na din yan. At yan ay proven na yan. Ilang beses nang nangyari yung ganyan. So ingat lang din sa mga taong pagkakatiwalaan, ingat sa mga tao sa paligid. At syempre we wish all the best pa rin. We wish all the best sa kanyang channel. At sana mag-success din yung kanyang YouTube channel, kahit ayun nga, daming nangyari, daming pinagdaanan. And I hope na makamtan nila yung katahimikan na hinihingi nila sa taong bayan, na sana maging okay na yung lahat. So yun lamang po mga Kalingap. Kayo po comment down below kung ano po yung masasabi po ninyo. Pabor po ba kayo o hindi, o ano pong comment po ninyo sa nangyaring to mga Kalingap. So yun lamang po, at maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye bye.